Isang mabilis lang itong kasi may ito yung press con eh. Ito yung press con ni Madam. Okay? Dito sa press con na to, nitong kahapon, ang binanggit niya rito is una yung internet. Magandang internet na daw sa Pilipinas. O pangalawang binanggit niya yung pangalawang binanggit niya? San Juanico Bridge yung pangalawang binanggit niya. Noong time na para magtanong, ito si Edin na naman Dito nga kahapon sa July 7, hindi na nga nila pinagtanong si Edin promise. Sabi nung magtatanong na si Eden, ma'am, hindi, tapos na yung tanungan. Hindi na pwede magtanong, kanina lang yun. Pero dito, ang tinanong sa kanya, hindi yung nire-report niya. Nire-report niya internet at saka yung San Juanico Bridge. Ang tinanong sa kanya dito ng mga reporter, patungkol sa online sugal. Kita mo, ibig sabihin, even itong mga reporter, hindi na sila interesado doon sa kasinungalingan ni Claire Castro. Wala na silang tinatanong tungkol doon sa mga nire-report mo tungkol sa gobyerno kasi hindi naman nila nararamdaman yun. Wala namang kwenta yung mga proyekto nyo na puro pangako naman. Pakinggan nyo yung mga tanong. Yusek, si Senator Zubiri naghain po ng Anti-Online Gambling Act. Anti-online gambling. Tingnan nyo, sagot ng gobyerno sa gambling. Para sa total ban ng lahat ng uri ng online gambling. At nananawagan siya sa Pangulo na maglabas ng malinaw na pahayag na posisyon tungkol dito. Ito ho ba inaasahan nating matatalakay ng Pangulo sa kanyang nalalapit na SONA? Tama po bang sabihin that the President is taking a closer look at online gambling in the middle of all these proposals? Opo, pero hindi po natin masasabi kung ito po'y makakasama sa SONA. Wala pa po akong detalye kung ano po ang sasabihin at ipapahayag ng ating Pangulo sa SONA. At ito naman pong mga suggestions po na ito ay makakarating sa ating Pangulo. Salamat. Left Narciso, DZRH. Tinanong kasi siya tungkol dun sa hindi ba talaga kayang ipatigil ni Pangulo ito? Patigil nga niya yung Pogo nung nakaraan nga, ito nga mga congressman, mga senador, ayaw na nila ng online gambling. Ngayon na nga, nawawala na nga yung mga sabongero hindi niya ba kaya to? Hindi sinasagot yung tanong tungkol doon. Good afternoon, Yusek. Inanunsyo po ng PHAPI na hindi muna sila tatanggap ng guarantee letter. Katulad nito, PHAPI, hindi daw muna sila tatanggap ng guarantee letter. Alam niyo kung bakit? Ang laki ng utang ng gobyerno sa mga private hospitals. Abot sa kalahating bilyon. Akala ko ba, Claire Castro, maganda ang natin, Estado ng Bayang Pilipinas. But may utang kayo. Tingnan niyo mga sagot. Mula sa gobyerno, nasa 530 million pa daw. 530 million, hindi binabayaran ng gobyerno Anong sagot? Po kasi yung hindi nababayarang claims. Ano pong masasabi ng Malacanang dito? Opo, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila na 39 hospitals lamang po sa Batangas. Utangin yan. Bakit ka maniniwala sa DOH? Nirereklamo nga ng mga ospital, DOH. Natural, pag tinanong mo DOH, anong nangyayari? Bakit sinasabi ganun? Hindi, okay lang. Kausap na namin sila Ayos lang. Siyempre, ililigtas ng DOH yung sarili nila. Napakatanga nito. Dapat ikaw pumunta ka doon sa mga ospital na nagre-reklamo. Ano ba? Totoo ba yung reklamo? Ganyan pa talaga kalaki? DOH, ano to? Anong sinasabi? Di sana pinag-aharap nyo sila. Hindi yung... Siyempre, pupunta ka sa DOH, tatanungin mo sila, sasabihin nila, hindi ma'am, okay, settled na yan. Settled na pala, di tapos ang usapan. Yan yung sinasabi natin na dapat binababa nyo. Akala ko ba yan ang sinasabi ni Bongbong sa nakaraang niya? Sa nakaraang podcast niyang Pantanga na kailangan, pag may ni-report, kailangan dino-double check mo para malaman natin kung tama ba yung nire-report sa'yo. Baka mamaya nire-report sa'yo tapos hindi pala yun yung totoo. Hindi pwede yan. Katulad yan. Nag-report yung PHAPI. Bakit hindi yung PHAPI ang kinausap nyo? Bakit yung DOH ang kinausap nyo? Ang nagkakaroon ngayon ng usapin patungkol sa di umanong pagbabayad ng mabilisan ng mga amount base sa guarantee letters.
dahil ito po daw ay wala pang kaukulang mga dokumentong na isusumite. So, ibig sabihin, totoo. So, totoo nga na may problema ang DOH. Ang dami mo pang sinasabi. May utang talaga ang DOH na kulang-kulang 1 bilyon sa mga ospital. Kaya ayaw na ngayon tumanggap ng mga ospital ng guarantee letter. Sa laki ng utang nyo, inamin mo naman na meron talaga. O hindi ba? O di sinungaling talaga kayo. Pero hindi po nangangahulugan na yung ibang mga hospitals po ay nagkakaroon ng problema pagdating po sa bayaran. At tandaan po natin na sa universal... Anong hindi? Sila na nga nagsasabi. Sinabi na nga nung mga ospital, hindi kayo nagbabayad. Anong hindi? Ang kahulugan nito, hindi nababayaran yung ospital. Ospital lang nagre-reklamo sa inyo, mga engot talaga kayo. Tanga-tanga ng putragis na ito. Sa Healthcare Act, ay meron po supposed to be guaranteed na 10% na authorized bed capacity ang mga private hospitals para patungkol po sa zero... Di yan ang concern. Pinagsasabi mong capacity 10%, 10%. Tanga. Ang tinatanong nila, ba't hindi nyo binabayaran yung utang ng gobyerno sa mga ospital na pribado? At may utang ba talaga? Sinabi nyo naman meron. Oh, yun ang sabihin mo. Ang sagot dyan, inaayos na po yan, babayaran na yan. Ang dahil mong sinasabi, hindi naman yun yung sagot sa tanong. billing. Ha? At dapat nga po ay hindi na po kinakailangan yung maitip, yung tatawag natin medical assistance for indigents and financially incapacitated. Anong indigents? Indigents. Walang hiyan to. Abogado, di marunong magbasa. Patients dahil dapat zero na po ang balanse dahil po sa PhilHealth. At Ang PhilHealth. Ang punto nga dito, hindi kayo nagbabayad. May utang kayo. Pinagsasasabihin, pinapaikot-ikot mo, sinasakay mo sa Chubibo. Ikala mo, tanga lahat katulad mo eh. kung mas kakailanganin po ng ating mga kababayan na sila ay at malapit sila sa mga DOH hospitals, hindi po kailangan ng GL doon or guarantee. Tangin na, walang problema sa... Puta, wag mong turuan yung mga Pilipino kung saan pupuntang ospital. Tangina niyan. Ang issue dito, may utang kayo sa mga private hospital, bayaran nyo. Putangin na nyo kung ano-anong sinasagot mo. Bayaran nyo yung utang nyo, hindi yung pwedeng. Hindi, may mga bibigay ako sa inyong listahan ng mga ospital na hindi na kailangan ng guarantee letter. Tanga! Hindi yun ang issue. Ang issue dito, sabi ng mga samahan ng mga private hospitals, may utang kayo sa kanila na ganun kalahating bilyon mahigit. Yun ang tanong. Babayaran nyo ba? Kailan nyo babayaran? Nagbibigay ka ng suggestion kung saan sila magpapa-hospital. Ganito katanga tong press con na to. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Nagbabayad tayo. Nagdadamit pa ng maganda. Sabi ko nga sa iyo, Claire, kahit luray-luray yung suot mo, kung maayos yung mga sagot mo sa mga issue, wala naman kaming pakialam eh. Kahit amoy baktol ka pa, may buka sa kilikili, wala kaming pakialam eh. Basta maayos mo, nagagampanan yung trabaho mo. Eh kung tangin, ang ganda nga ng buhok mo, ang ganda nga ng makeup mo, yung damit mo, hindi ka nag-uulit. Oh, eh kahit anong isuot mo, kahit magsuot ka pa ng pagkarami-raming diamante, kung tanga ka, tangina, hindi ka kayang isalba ng magagandang baro mo. Mukha ka na naman pulang repolyo dyan sa suot mo. Konti na lang, Claire Castro, sa sobrang wala mong silbi, baka may isahog ka sa pansit. Oh, mag-ingat ka ha, Claire Castro ha, kasi baka makalimutan nila na tao ka. Baka may isahog ka nila sa pansit sa susunod, i-serve ka dyan na merienda dyan sa Malacanang. Letters. So, marami po tayo, meron po tayong mga listahan po dito ng mga DOH hospitals na... Bigyan na naman ng listahan ng DOH hospital. Hindi yan ang problema, yan ang tanong. Walang hiya na to. Hindi sumasagot sa tanong eh. Oo, yung iba naman. Avenue Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Ang mga opisyal ng DOH para pagpaliwanagan o linawin itong bagay na ito. Yun o, yun yung sinasabi nung reporter o. Dahil kung ano-ano sinasagot ng tanga na to, hindi nyo ba pagpapaliwanagin yung DOH patungkol sa issue na to? Hindi namin kailangan ng listahan na yan. Alam na namin yan. Ang punto rito, may utang ang DOH sa napakaraming ospital, baka maapektuhan yung serbisyo para sa mga Pilipino. Hindi nyo ba kakastiguhin yung DOH dito? Oh, yun ang tanong eh. Paulit, ang haba-haba ng sinagot niya, hindi naman niya sinagot yung unang tanong, kaya tinanong ulit siya ng pangalawa.
kasi may pangako po siya na tutugunan yung mga basic na pangailangan ng taong bayan. Bagamat private hospital po yung pinag-uusapan, programa pa rin po ito ng gobyerno. Yes, opo. Meron naman po kasing MOA ang DOH with the private hospitals. At sabi nga po natin, hindi lang po nagkakaproblema ang gobyerno. Utangin na, may problema nga eh. Tanga talaga tong hinayup. Tanginan to parang abnormal, no? Sinabi na nga, may problema. Happy na ang nagsasabi na may utang kayo kalahating bilyon. Di ba problema yung utang kalahating bilyon? Tatanga-tanga rin to eh. Hindi nyo ba kakastiguin? Hindi nyo ba kakausapin DOH? Hindi nyo ba babaya? Ano naman sinasagot? Tungkol po sa pagbabayad ng mga bills po ng ating mga kababayan na covered po ng guarantee letters. Dito lamang po sa 39 hospitals na kinakailangan po ng DOH yung ibang mga dokumento para po sila mabayaran. So, may utang nga. Oh, may utang nga. So ang mangyayari ngayon, hindi binabayaran kasi kulang ng dokumento, di umano. Hindi ba baka kinurakot na yung pera na yan? Po sa maniningil ng mga hospitals, kumpletuhin lang po yung inyong mga dokumento dahil po ang DOH ang sinasabi sa atin ay may... Kasalanan naman pala ng ospital. Putangin na, kasalanan naman pala ng ospital kaya hindi kayo binabayaran ng DOH eh. Kayo naman pala may kasalanan eh. So wala na naman silang kasalanan. Kasalanan na naman ng ibang tao. Ganun, ng gobyerno ni Bongbong. Putangin na lahat, pasa. Puta. Alam mo, sa totoo lang, kung ito si Bongbong, basketball player, baka ito pinakamaraming assist. Tsaka steal. Pat na pondo. Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Hello. Good afternoon, Yusek. Yusek, may identities na po yung mga policemen involved at saka yung alleged Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahagi po yung tanong as of end Ito utang. Utang. Tinanong nyo kung paano niya sasagutin yung utang. March 2025, nasa close to 17 trillion na po ang utang ng bansa. Ito yung 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And Tinatanong, saan napunta? Saan napunta yung pera? Yun ang tanong. is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure. Wow! So yung pera daw ginamit sa growth-enhancing. Ano yun? Putangin na, saan daw ginamit? Ulitin natin, nagulat ako dun eh. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments. Growth-enhancing investments. Tulad ng... Yan yung sinasabi ko sa iyo, Claire. You have to be specific pagdating sa pera ng taong bayan. Hinahanapan niyo si Inday Sara kung saan niya dinala yung pera ng taong bayan and you want her to be specific. Tapos kayo, pag tinanong kayo saan niyo dinala yung pera ng taong bayan, generic yung sagot niyo. Hindi pwedeng generic yung sagot pagdating sa pera ng taong bayan, ma'am. Kailangan talaga maipakita niyo itemized. Or at least man lang makapagbigay kayo ng example. O ano pa sasabihin niya? Tulad ng infrastructure. Infrastructure? Pukin ng ina. Anong infrastructure nyo? Yun nga ang kinukoncern ng tao sa inyo. Yun nga kayo, doon nga kayo sinisingil ng tao. Ang laki ng inutang nyo, walang infra. Nadagdagan ba tulay? Nadagdagan ba exit ng NLEX, SLEX, SCTEX? Nadagdagan ba yung nadagdagan ba tayo ng Skyway? Nadagdagan ba yung LRT papunta ng Bulacan? Proyekto pa yun ng mga nakarang administrasyon. Yung subway, proyekto pa yun ng nakarang administrasyon. Wala nga tayong bago ospital. Nagbuhukay-hukay ka dun sa may Pampanga. Sasabihin mo, mega center, may pinakamalaking ospital sa buong mundo. Hanggang ngayon, putang ina, talahi bang tumutubo ron? Hindi pa tumutubo yung ospital. Ilang taong ka na sa posisyon, wala pa rin nangyari. Sabihin mo, infrastructure. Anong infra ang pinagawa mo? 1.5 billion per day na flood control project. Putang ina, binabaha ang Pilipinas. Binabaha ang Maynila. Kanina, umulan na naman.
Tayo na awang-awa ko, saglit pa lang umuna, awang-awa ko sa mga rider natin basang-basa sa ulan. Putragis, baha na naman. Anak ng tinapay, anong infra sinasabi nitong Tolonges na to? Education. Education? Paano napunta sa education? Eh, sinasabi mo, nakulang ang buildings, kulang ang di ba yung nag-ikot nung nakaraan si Bongbong Marcos, kulang daw yung mga classrooms, wala daw tubig, may ganito, may ganyan, di ba? Sinasabi niya na iwan ng sektor ng edukasyon, tapos doon napunta sa edukasyon. Yung pera, wala namang bago sa edukasyon, ha? Ito man luloko, eh. Agriculture, health. Agriculture. Health. Utang ina, paano napunta sa health? 500 million. Yung utang nyo sa private hospital. Sa agriculture, pucha, mamamatay na yung mga magsasaka. Wala nang gustong maging magsasaka. Kaya na, alam mo ba, tingin ng mga Pilipino sa magsasaka, magbubuti na. Ganun na kahirap ang tingin ng mga tao sa magsasaka. Sa ibang bansa, ang yayaman na magsasaka, dito parang magbubuti levels. Ang magsasaka, pucha, isang kahig, isang tuka, literal. Ganito kasi nungaling tong animal na to. Na yung pera daw na inutang, doon daw napunta kung saan wala kang makitang pagbabago. Doon daw napunta yung pera, putang ina niyan. Sabi ko nga, ibang klase talaga tong mga animal na ito. At social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng Pamahalaan. Wala nga kami makita, gaga. Magtatanong ba yan si Ivan Mayrina kung may nakikita siya? Kaya nga niya tinatanong dahil saan napunta? Ang laki ng pera. Hindi ka ba naiinsulto na tinatanong yan? Alam mo ba si Pangulong Duterte, hindi mo tatanungin kung saan napunta yung pera ng bayang Pilipinas? Alam mo kung bakit nararamdaman mo kung saan napupunta yung taxes mo. Pero the fact na tinanong ka saan napunta yung pera, putang ina, ibig sabihin nun, tinutuos ka nila. Wala silang nararamdaman, ang laki ng inuutang, kaya nila tinatanong, tas sasabihin mo, hindi ba natin nakikita? Hindi talaga namin nakikita, gaga. May nakikita kami, di sana si pinatato ko, si Bongbong Marcos sana pinatato ko dyan, di si Duterte. Inutil. Sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Mangingisda? Ano nagawa niya sa mangingisda? Pinahirapan nga niya yung mangingisda. Sabi nga nung mga mangingisda sa Zambales, nung naging presidente siya, hindi na sila makapangisda dyan sa karagatan dahil sa... Di nila alam kung anong pinagagawa daw nila dyan sa mga inchik, ba't nagalit? Noon naman daw nakakapangisda sila, ngayon hindi na. Inunto si Claire Castro, sinungaling, mambubudol ang putragis na ito. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita niyo yan, pwede. Yan, pwede. Napunta dyan yung iba. Kayo lang talagang pinakamaraming inayudahan Okay yan, okay yan. Yan. At ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. Tangina mo sustainable? Sustainable sa inyo, sa sarap ng buhay nyo. Tangina, busog na busog mga bulsa nyo at saka mga tiyan nyo sa inyo siguro sustainable yan. Pero sa mga Pilipino hindi. Uy, ano yan insulto yung pinagsasasabi mo dyan na sustainable Walang hiya ka. At dahil po ang 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo dahil sabi nyo nga po, nung nakaraang taon, nasa 60.2, kung di ako nagkakamali, 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. At still, nandun pa rin po tayo sa range. Tumaas. So, dahil pasok pa sa range, okay pa. Anak ng tinapay na mindset yan. Mindset lang yan, mindset. Kahit hirap na hirap ka na, hanggat di mo inaabot yung 70, okay pa yan. Iban malinaw ka magreklamo, wala pang 70, 60. Tumaas lang, pero pasok pa rin. Kumbaga hindi pa tayo lumalagpas sa patay gutom levels. Pero okay pa yan, magtiis-tiis lang kayo, tangina mo. Buisit ka. Wala kang kupas sa kahayupang animal ka. Anyways, hanggang dyan lang muna tayo mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. Sana nag-enjoy kayo sa walang kwentang balita natin. Again, disclaimer lang, wag nyo akong seseryosohin dahil wala namang kwenta lahat ng pinagsasabi ko. Lahat yan ay walang katotohanan, puros kabulastugan lamang. Lahat yan ay for entertainment purposes. Kaya sa mga nasasaktan, sa mga naririnig nila, wag kayong makinig para hindi kayo nasasaktan, mga buwisit kayo. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. I'll see you again sa susunod na vlog. Ang boses ng masa hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.